kaso sa Amerika, hindi pa nga po nalilitis eh. Pagkatapos, yung sasabihin ni Senator Rizzo Antiveros sa kanyang privilege speech, para bang nakundig na. So, Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Kibuloy, bumwelta kay Senator Risa Ontiveros. Dahil nga dyan guys, sa kanyang privilege speech na kinasasangkutan mismong si Pastor Kibuloy na biktima umano ng kanyang dating mga miyembro. Yan guys ang mainit ng balita na kumakalat ngayon sa social media. Kasi bumwelta itong si Attorney Topacio, sabi niya unfair, hindi makatarungan. Nililin lang nyo ang taong bayan. Sabi niya, di ba? Hindi kayo korte para husgahan itong si Kibuloy, sabi niya. Kasi yun guys, di ba? Nag-privilege speech nga na vlog na natin, update lang to, follow up, na itong si Pastor Kibuloy nga, may mga di umano, mga nabiktima, di ba? Pinakita pa natin yung video, nagsalita yung babae, di ba? Napakatapang ng babae. Nagpakita ng muka, di ba? Yung isang lalaki, hindi naman. Pero ayon kay Senator Ontiveros, marami na silang hawak ng mga biktima na nakipag-unayan sa kanya. Kasi guys, itong si Senator Ontiveros, nag-file kasi ito ng resolution, yun na nga, para nga imbestigahan itong si Pastor Kibuloy. Siya kasi yung chairman ng committee na to. Kung maalala nyo, di ba, kay Senior Aguila, siya rin ng chairman na nag-preside ng kanyang investigation. Kasi siya yung chairman ng Women, Children, Family, Relations, and Gender Equality. So, ngayon, sa talaga yung mag-imbestiga dito? Ay ipoprove talaga dito kung totoo nga ba to o hindi. At bukod sa kanya guys, siyempre may mga member yan ng mga senador. So, ang member niya sa ganitong committee ay sila Nancy Binay. Siya yung vice chairman ng committee ni Senator Risa. At ang mga member itong si Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Idol Robin Padilla, Mark Villar, Rapi Tulfo. Kung mapansin nyo guys, di ba? Alam naman natin may mga DDS na senador dito, di ba? Sila Bongo, Idol Robin, Amy Marcos, lantaran yan. Mark Villar, naging sekretary ng DPWH, di ba? Ni Duterte. At siyempre, pag sinabi mo mga DDS senador, malapit din yan sa SMNI dahil ang SMNI, dyan nagsasalita si Digong. So, ang tanong natin, di ba? Kasama sila Bato. So, ang tanong natin, mas aktibo kaya itong mga DDS senador na to sa ganitong investigasyon na alam naman natin na maka Duterte sila at talagang BFF ni Kibuloy kasi siya yung spiritual advisor ni Duterte. So, ganun kaya katindi, di ba? Nakita natin yung kay Senior Aguila, ang tapang ni Bato doon, di ba? So ngayon, tignan natin guys, kung paano mag-conduct ng investigasyon ng mga DDS senador na to. So, hindi naman natin sila ginijudge, pero alam naman natin, pero mas maganda kung makita natin doon sa Senado pagka naumpisa na tong hearing, makita natin yung pair sila na hindi sila kumikiling kay Kibuloy kundi sa mga biktima para ma-prove talaga na totoo itong kanilang aligasyon. Kaya ang sabi niya, panliling lang. Sabi nito Topacio, di ba? Panliling lang ba yan? May mga tao talaga. Di ba ganyan ginawa ni Senador Risa Ontiveros? Bago nila inimbestiga, nag-privilege speech muna siya kay Senior Aguila. Tapos kalaunan nung na-imbestiga na yun, lumabas ang katotohanan. So pakita muna natin guys, yung mismong belta ni Attorney Topacio. Hindi na si Kibuloy guys, hindi na nagpapakita din si Kibuloy. Simula nang masangkot itong si Eric Celis at Loren Badoy dahil nga nadadamay na o ngayon ang tutok ng Kongreso ngayon
sa mismong SMNI franchise na. So ito guys, panoorin muna natin si Topacio. Pasok, Topacio. Ang kaso sa Amerika, hindi pa nga po nalilitis eh. Pagkatapos, yung sasabihin ni Senator Rizzo Antiveros sa kanyang privilege speech, para bang na-convict na. So ay bahagi ng pattern ng panggigipit, panghaharas sa SMNI, sa mga kawani nito, sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Nag-umpisa po yan doon sa pananakot na babawiin ng prangkisa ng SMNI. So yun guys, napanood nyo, di ba? Sinasabi ni ni Atty. Topacio, dali nyo sa korte, hindi naman kayo korte, bakit yung maglilito sa inyo? Nakakatuwa talaga ito si Atty. Topacio. Kung mapansin nyo itong si Atty. Topacio guys, di ba? Yung mga kliyente niya, sila Tebes, sila Bantag, talagang high profile naman sila. Siyempre may mga pera, mayayaman guys. Malaki siguro talent pa nitong si Atty. Topacio. Kaya sinasabi niya na ginigipit daw yung harassment daw sa SMNI, kay Kibuloy. Kaya sabi niya, dalhin na yun sa korte, di ba? Huwag na sa Senado. Kasi kaya ayaw niyang dalhin sa Senado, guys. Gusto niya direkta sa korte. Siyempre, pagka sa korte nga naman, wala nang makakapanood doon, bawal na doon, di ba? Bawal na doon lahat ng investigasyon. Yung mga sangkot lang, at saka mga defense lawyer, kagaya niya, sila lang yung pwede pumasok doon para i-depensa. Pero kasi may karapatan ng Senado. Hindi nga sila korte, pero mandated sila ng batas na pwede sila mag-imbestiga. At matagal na nila ginagawa. Ito namang si Topacio, parang ngayon lang naging attorney, di ba? Matagal na ginagawa yun, kagaya yung binabanggit natin, itong si Atty. Topacio, si Senyor Aguila, di ba? Ganyan din na nangyari, di ba? Pero malaking tulong, nakita naman natin, di ba? Hanggang sa nakulong si Senyor Aguila dahil lumabas lahat ng krimen niya. Ganito rin yan, guys. Ayaw lang ng kampo ni Kibuloy na ma-expose siya kasi masisira siya dito. Lalo na pag nakita natin talaga, guys, lalo na pag nakita natin yung mga naging membro nila na nagsalita dyan sa Senado, di ba? At makalkal o ma-expose pa, baka meron pang tinatago bukod doon sa kinuwento ng isang member, di ba? Ano sinasabi sa kanila? Pinapalimos daw sila, pinapalo sila ng paddle, parang hazing, di ba? Meron pang nagsasabi na taga-masahe, taga-ligo, di ba? Meron pang tinatawag ng spiritual vibes. So, marami pang lalabas yan, guys. Baka marami pang, kasi natatakot lang yung mga dating member na, di ba? Kita mo yung lalaki, hindi nagpakita ng mukha, di ba? Pero kasi baka nandito yun sa Pilipinas, guys. Pero yung isa, ang isang advantage lang niya, nasa abroad siya, kaya matapang siya na humarap. At ang sabi niya, hindi ko ginagawa to dahil sa akin kasi matagal na pong nangyari kasi yun, guys. 15 years old pa lang siya nung naipasok siya dyan kaya Kibuloy naging member. At sabi niya, nalagpasak mo na, nandito na ako sa Amerika. Ginagawa ko to, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga ibang naging membro rin na kagaya ko na biktima. Yun ang kailangan nilang patunayan, guys. Pero mabigat yun, Mabigat yun yung haharap ka sa TV, nationwide, guys. Actually, worldwide, di ba? Lalo na kayo, di ba? Lahat nakikita na sa Facebook, sa YouTube, kita-kita ka nga sa buong mundo, di ba? Bakit may susugal ng buhay mo kung hindi naman pala totoo sasabihin mo? Bayaran ka pag ano. Pero siyempre, nakita naman natin pag nakwento sa detalyado, talagang alam niya kung ano yung kalakaran. So, kung marami pang lalabas na magpipresent na mga naging biktima daw, umano, at mga miyembro ni Kibuloy, tsak yun guys, mayayari si Kibuloy dito. Di ba? Mapapa-stop niya kaya. Di ba? So, yun ang tanging paraan. Kaya nga, nagdadadak-dak itong si Topacio. Parang ini-influensya niya. Pero, si Senador Rizzo Veras pa guys, hindi mo yan masisindak. Diba? Nakita naman natin kay Sara Duterte, sumuko ba yan? Hindi. Nanalo, diba? Sa kaka-expose niya, marami nakaalam ng confidential fund ni Sara. Diba? Kagaya nila Castro. So ngayon, kay Kibuloy naman, guys, diba? So, basahin muna natin yung statement, diba? Ni Topacio. Ang sabi niya, Kibuloy lawyer, kay Senador Risa, aligasyon sa korte dalhin. Siya ay aking hinahamon. Kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo
makatotohanan ang sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban? Sabi niya. May due process ba? May due process? Parang tatanong siya. Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado lamang na lamang ka. Agrabyado kami, pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kim Buloy. Lamang na lamang daw, guys. Ito talaga si Topacio, di ba, guys? Ganito lang yan. Kahit sabihin niya, dalhin sa Senado dahil wala naman talaga siya magagawa. Dadali niya dahil unang-una chairman niyang si Risa, di ba, ng kanyang committee na yan, talagang matutuloy lang. Yung sinasabi niyang patas, yun na nga eh. Kung talagang malakas din ang counter niyan, di ba? Yung halimbawa, mayroon ng biktima na pumunta doon. Kung kaya niyang tibagin yung mga statement ng mga biktima di umano, mapapatunayan yan. Kasi guys, gaya ng sinasabi ko, di ba? Kung malakas ang ebidensya, di ba? Nandiyan yung mga testigo, talagang credible sila at makita mong nag-testify ng tuloy-tuloy detalyado. Kahit 10 topasyo pa yan, guys. Kahit 10 topasyo ng abogado pa ang mag-present dyan, kung malakas ang ebidensya at mga testigo, matatalo sila. Di ba? Matatalo sila. Kagaya na kay Dilima, di ba? Nabanggit din natin. Dahil mahina ang ebidensya, di ba? Panalo itong si Laila Dilima. Yung sa 2 kaso, dismiss yung pangatlo, madidismiss na rin. Ganito rin yan, di ba? Depensahan na lang nila. Kung wala silang tinatago, wala namang dapat ikatakot, harapin lang nila. Kasi kawawa yung mga biktima, di ba? Ang kailangan ng taong bayan tayo, guys, bilang isang ordinary citizen, ay yung katotohanan, di ba? Para sa mga biktima, para hindi na pamarisan at maging aral ito kung sakasakali mo mapatunayan talaga, di ba? Ng mga hawak na testigo o mga miyembro ni Kibuloy na hawak ni Senator Hontiveros, doon magkakaalaman, di ba? Kasi public yun eh, talagang makikita ng taong bayan kung nagsisinungaling o hindi, di ba? Malalaman natin yan sa investigation, may expose lahat. Yan ang iniwasan kasi nila, na may expose nung si Kibuloy sa dami ng ginagawa at paratang sa kanya. Paano kaya nila ito didepensahan? Alright, guys? So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba hindi magiging patas itong si Senator Risa Hontiveros? At kagaya na sinasabi ni Topacio na lamang na lamang ang Senado, o ayaw lang talaga nilang humarap para ma-expose kung baka meron pa dyan, meron pang tinatago. Alright? So kayo po, malaya kayo. Babasahin ko yung mga komento nyo at i-replyan ko kayo. Alright? So dito naman po. Thank you very much.